Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Jose Castro sinisi ang mainstream media sa pagpapalaganap ng naratibo na hindi ligtas sa Pilipinas. Sa wakas, nagreklamo na siya sa mainstream media. Merece Gaba. Hindi nyo kayang kontrolin ng lahat. Kung anong nangyari, di ilabas ng media, dalawa yan. Social media, wala kayong control dyan. Dati-dati, mainstream media, nakokontrol ngayon. Parang umaalma ng mainstream media sa kanila. Iginiit ni Palace Press Officer na hindi umano niya nararanasan o nararamdaman na mayroong matinding kaguluhan o paglala ng illegal na aktibidad sa bansa. Sa panayam sa kanya ni Ted Filon, sinabi ni Castro na ang mga balitang hinahatid ng media, again, mainstream and social media, ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng maling akala ng taong bayan pagdating sa kanilang kaligtasan. Nakiusap si Castro sa media na makipagtulungan sa gobyerno. Itong tulungan. At ipakita rin ang mga magagandang nagawa ng Administrasyong Marcos. Ano bang magandang nagawa ng Administrasyong Marcos? Ayuda? Poros kayo, ayuda. Nakakatulong ba yung ayuda? Yung mga pagbisibisita ni Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa, maganda ba yun? Ang daming ginagawa ng Pangulo na hindi naman na-appreciate ng taong bayan, kaya nga negative ang kanyang rating. Gawin nyo ng tama para i-appreciate kayo ng mamamayan. Anong sabi ng pulis? Mas ligtas ngayon. Kaliwat kanan ng mga krimen. Tapos mas ligtas. Statistics daw, bumaba ng 20%. Statistics nyo lang yan. Hindi nyo masisi ang taong bayan at saka media na i-report nila kung anong nangyari. Tatlong sunod-sunod na pagpaslang. Nauna, sa Caloocan, yung kawawang motor taxi rider. Sinaksak. Then, sa Cavite, binaril. Motor taxi din. And then, pro-BBM vlogger. Bigla na lang binaril. And then, marami pang iba. Iba dyan, mga biktima ng mga adictos, binidictos. Kaliwat kanan ang nangyayari. Tapos, sisisihin nyo ang media. Tanungin nyo ang sarili nyo, ano bang ginagawa ng administrasyong ito para panatiliin ang kaligtasan ng hindi lang Pilipino, kahit mga dayuhan, mga foreign tourists, binibiktima. Kaya bagsak na bagsak ang ating turismo. Wala na. Hindi na makakabangon ang turismo natin dahil nga sa tinagurian tayo sa isang survey na worst country for a tourist to visit is Philippines. At inamin naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagkulang nga ang PNP sa pag-insure sa publiko na safety. And then, inilunsad nila Safer Cities Initiative. Yun na. Kung ano-anong mga pakulo, pati mga nakahubad, pinuhuli. Mamaya, nag-report. Mas ligtas na ngayon. Pagkatas mas ligtas, ayun pala, Tacloban City mass shooting. Sinundan ng mga delivery driver, sinundan ng vlogger. And speaking of that vlogger, meron na siyang mga lumalabas ngayon na yung una, yung text message. Ayun.
nagkaunsian pala, nagkaunsihan. Parang may pera na hindi binigay, yung dapat ibigay. Tapos, merong sinasabi yung namatay na vlogger na pag may nangyari sa akin, ang hanapin nyo si Boss B. O mga ganun. So, may banta na sa buhay niya. O, tapos, isisisi nyo ngayon sa mga Duterte yung pagkamatay ng vlogger na yun. At least, ako, naawa rin ako sa vlogger na yun. Tao rin siya, may pamilya, kawawa. Kailan nang magawa natin? Ganyan talaga. Ang mga kriminales, benedictos, adictos, wala nang takot sa gobyerno dahil masyadong mabait ang gobyernong ito. Ang sobrang bait ay hindi maganda. Oh. Ito, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan na. 7,700 ang nag-react. 6,600 ang galit. No. Tumatawa. 950 ang galit. 163 lang ang nag-like kay Madam Castro. Wala pang 1%. Auntie Claire, ang naniniwala sa iyo, huwag mong isisi sa media. Karapatan ng media, at salamat naman sa mainstream media at least. Hindi na sila kontrolado ng kung sinong nagkukontrol. Ibalita natin kung anong totoong nangyayari. Huwag yung supilin ang freedom of the press, freedom of speech. So sana, ang PNP natin, huwag lang umasa sa statistics. Magandang pakinggan ang statistics, kailan dapat yung protection, to serve and protect, dapat makarating, may assurance sa taong bayan. Katulad nung panahon ni Tatay Digong, ang daming nagsasabi, may post akong nabasa kahapon, magalit na kayo kung magalit. Para sa akin, mas ligtas ang Pilipinas panahon ni Tatay Digong. And I agree. Mas ligtas panahon niya. Ngayon, takot na akong lumabas sa gabi dahil hindi ko alam kung anong mangyari dahil ang mga adiktos, binidiktos nagkalat na naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gid si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? At 20 na katuig ang akong atop na sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gid ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na
inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun yung natabang para sa ako Oo. Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.